Naniniwala kasi pinanganak siyang malas dahil doon sa mga nunod niya sa balikat. Kaya yan, namamanata siya. Nakapulot ako ng barya. Mukhang saswertehin na ako. Bibigay yan ng lucky coin ko. Salat ng ayoko yung inanda ko ang pag-aari ko. Makakapatay ako ng tao. Hindi ko maintindihan kung bakit hinayaan mo siyang mamatay. Pero ngayon, alam ko na. Dahil matagal ka na palang may interes kay Amanda. Hindi ako papayag na maranasan mo ang paghihirap na dinanas mo. Kaya tanggapin mo to, Carmela, para swertehin ka sa buhay. Buntis nga si Amanda. Walang sino man makakaalam ito. Ano naman ang gusto mong gawin natin? Patay na po ang nanay ko. Total, mag-isa na lang ako sa buhay. Sa akin ka na lang. Tatagan mo sarili mo, ha? Para makapagsimula ka uli. Nasaan mo sila lalawagay? Sinugod ni Isabel sa ospital sa Poresa. Inimatay kanina dahil yata sa high blood. Huwag mo nang pakialaman yung pang-tuition mo, Apo. Huwag niyo na pong intindihin yun, Lola, ha? Ako na pong bahala. Eh kung pinapansin mo na lang si Nilo, eh de sana suot na pang tuition mo. Kahit pahinto-hinto ako sa pag-aaral ko, alam ko matutupad ko yung pangarap ko. Hindi sa tulong mo o sa ibang lalaki. Sana'y ikaw na ang aking pag-ibig. Ikaw na sa bawat saglit. Anong ginagawa mo? Nakatulog ka ata, miss. Tapos nagsasalita ka pa. Nanaginip ka yata. Hindi ako nananaginip. Sorry, miss, ah. Nakaka-relate lang kasi ako, eh. Hindi mo natatanong, sleep talker din ako. Sabi nila, kapag ganun daw, naglalakbay daw yung diwa mo. Tapos, nakikipagkita dun sa mga kaluluwa ng mga kilala o mahal mo. Kaya lang, miss, next time, mag-iingat ka, lalo na sa mga public places kagaya nito. Kasi, mamaya, baka ma-hold up ka. Kaya, chancing ka, ganda mo pa naman. Arriving at Reptile Terminal Station. Paparating na sa Reptile Terminal Station. Miss, second ball! Ayun, kumpleto na ako sa'yo, ah. Bayad na ako sa 5,000. Okay, sakto. Salamat. Sige, mauna na ako. Sige, sige. Chang. Chang, pasensya na po kayo. Marami pa akong gagawin, Katarina, nung kailangan mo. Oy, saan ka na naman pupunta? Chang, kailangan ko lang po sana manghiram sa inyo ng pera. Bakit? Kailangan ng gamot ng tiyan ko. Hindi po. Kailangan ko po para makakuha po ako ng exam. At bakit ko naman gagamitin ang pera ng pamilya ko para pambayad ng tuition mo? Ginamit ko po kasi yung pera ko na pang-tuition ko sa pambili ng gamot ni Lola Wagay. Kaya po sana hiram po ako sa inyo. Dapat lang. Dahil utang na loob mo yun sa tiyahin ko. Ang kapal naman ng mukha mo. Sisingilin mo pa ako. Choling, pahiramin mo na para sa pag-aaral naman niya eh. Total, siya rin naman nag-aalaga sa tiyahin mo, di ba? Dapat lang na siya mag-alaga sa tiyahin ko dahil paalamunin siya doon. Mando, wala akong utang na loob dito, ha? At kahit pa utang, hindi ko yan pagbibigyan. Kung kaya niyang mauto ang tiyang wagay ko, pues ibahin niya ako. Hoy, ikaw na makapalang muka, pwede ba lumayas ka sa harap ko?
Storbo to. Alis na! Dahan-dahan lang, mamay mataba ka. Sabel? Ate, O ba't nandito kayo sa labas? Sino babantay kay Lola Wagay? si Bambam po. Ito kasi siling kitati, nakarinig agad na sorbetero. Kung maripas ba naman ang takbo, hinabol ko pa. Alika na, pasok mo sa loob. Sige po. Lola. Kawaan ka ng Diyos. O Bambam, mabuti naman binantayan mo si Lola. Naku, pinapaypayan nga niya ako kanina nag-brown out. At siya nagbibigay sa akin ng tubig pag umiinom ako ng gamot. Siya nga pala, anong sabi na school? Naibigay mo ba yung promissory note na biniling ko sa'yo? Papayagan ka mag-finals? Opo la, wala naman pong problema. Ay, salamat. Pinagpapala pa rin tayo ng Diyos. Kanina pa nga siya nag-aalala, ate. Sabi ko nga, gagawa at gagawa ka ng paraan. Di ba sabi sa atin ni ate, ang importante, may fighting spirit. Kaya sigurado ako kahit natatagalan ka sa college, gagraduate at gagraduate ka din. At kapag nakagraduate ka na, makakahanap ka na ng mas magandang trabaho. At syempre, giginawan ang buhay natin. Kita mo to, Bambam? Pag nakaahon tayo, ibibili kita ng totoong laruan na aeroplano. At ikaw, Linggit, araw-araw yung matamis sa sorbetes ka hanggang sa mabungal ka. Mabungal na siya Hi, Ma. Yun. Ma, nakapagluto na ba kayo? Hindi pa po kasi ako nagme-merienda eh. Mag-aain na ako. Tapos alam nyo, napakaswerte ko ngayong araw na to. Kasi may nakakasabay ako sa MRT. Pakagandang babae. Sobrang ganda, kaya lang medyo suplada. Tapos medyo aning-aning pa. Biro nyo naman nagsasalita mag-isa habang tulog sa tren. Pero syempre, Ma, sobrang ganda niya. Pero mas maganda pa rin kayo. Walang singga ganda sa Mami kung one and only. Mami, may problema po ba? Your dad, he called after months. Akala ko hihingi ng tawad. Hindi. He wants to talk to me regarding our annulment process. Man, sabi niyo, pumayag ba kayo? Hindi. Ayoko siyang hiwalayan eh. Mahal na mahal ko siya. Mahal ko pa rin siya. Panginoon, ano pa po ang pwede kong gawin? Ano pa bang pwedeng paraan? Bakit parang wala silang mga puso? Simpleng pang-unawa lang naman po ang hinihingi ko. Pero bakit hindi po ako dinidinig ng ibang tao? Hindi ko naman po ito ginagawa para sa sarili ko lang.
Katarina! Tio Mando, bakit po? Ito, para sa'yo. Kailangan mong pera, di ba? Para matuloy ang pag-aaral mo. Talaga po? Salamat, Tio Mando. Okay lang yan. Dinig po ng Diyos ang panalangin ko. Tio Mando, wag po kayo mag-alala. Babayaran ko po kayo kapag nakaipon na ako. Ano ka ba? Hindi mo kailangan bayaran yan. Po? Gusto mo bukas? Samahan kita. Bili tayong damit mo. Kahit anong gusto mo, bibigay ko. Basta ba papayag ka sa gusto ko. Hindi ko matatanggap yung pera niyo. Oh, ay akala ko ba kailangan mo ng pera? Kailangan ko nga ako ng pera. Pero kung ako yung kapalit, ayoko ho. Ano ka ba? Wala namang makakalam eh. Tayo lang. Tio Mando, hindi na kayo nahiya sa sarili niyo? Eh, halos magkamag-anak na tayo eh. Di tayo magkadugo. Ampun ka. Ano kaya maging reaksyon ni Tia Choleng kung isumbo ko kayo? Bakit? Makikinig siya sa'yo? Binabalaan ko ho kayo. Subukan niyong bilhin uli ang pagkatao ko. Magbabayad kayo na malaki. Yago, anong ginagawa mo rito? Dad, pwede ba tayo mag-usap? Babe, pasok muna kami sa loob. Okay, babe. One sec. Pinapunta ka ba ng mami mo dito? No, Dad. Then what? Kailangan mo ba ng pera? Panggastos? Teka. Magkano ba? Meron ako. Dad, tingin mo ba pera lang ang importante sa amin ni Mami? Pinuntahan mo ba ako dito para sumbatan? Alam mo naman, Dad, na sa'yo lang umiikot ang mundo ni Mami. At alam mo rin na tinakwil siya ni Lolo at Lola para lang sumama sa'yo. Tapos iiwan mo siya ng ganun-ganun lang? Yago, hindi siya nag-iisa. Malaki ka na. At magkasama naman kayo, di ba? Wala ka na ba talagang responsibilidad sa amin ni Mami, Dad? Ha? May asawa na ako. Matagal na kami magkasama. At lumalaki na anak namin. Kailangan tanggapin mo yun. Ito na ang buhay ko ngayon. Look, naghihintay siya sa loob. I have to go. No, Dad. What are you doing? Ano ka ba? Anak, bitiwan mo nga ako! Bitiwan mo! Hinahawakan mo na naman dependent mo, ate. Naalala mo na naman ba yung nanay mo? Wala namang araw na hindi ko naisip si nanay eh. Ikaw, hindi mo ba naalala yung nanay mo? Simula nung kinampihan niya yung pangalawang asawa niya. Wala na akong paki sa nanay ko. Tama ba naman yun, ate? Mas piniwalaan pa niya yun.
Totoo naman eh. Totoo namang minolestya niya ako eh. Naniniwala ako sa'yo. Tulad ng nanay ko. Naging miserable yung buhay yan dahil sa mga lintik na lalaki na yan. Kaya ikaw ha, iingatan mo yung sarili mo. Nagdadalaga ka na. Huwag kang papaloko. Huwag kang papauto. Huwag kang magpapabuli sa mga lalaki na yan. Walang matino sa kanila. Matino naman yung tatay ko, ate. Yung tatay mo din naman matino, di ba? Kaya, kapag dalaga na ako, ganong klaseng lalaki yung pipiliin ko. Yung matino. Alam mo, hindi dapat yan ang iniisip mo. Ang iniisip mo dapat kung paano uunlad ang buhay mo. Dapat pag-aaral mo yung atupagin mo, hindi yung mga lalaki na yan. Tignan mo ko. Wala akong panahon sa mga lalaki. Bakit, ate? Wala ka na bang planong magkaasawa? Kapag nakatapos ka na, kapag nakatrabaho ka na. Alam mo naman kung anong gusto kong mangyari, hindi ba? Hindi ako titigil hanggat hindi ko na igaganti ang nanay ko. Kaya yung mga lalaki na yan, yung pag-ibig na yan, wala sa isip ko yan. Kaya ikaw mag-aral kang mabuti. Bitiwan mo ba ako? Ano ka ba? Hindi ako gagaya sa inyo, Dad. Sisiguraduhin ko na kapag nagmahal ako, panghabang buhay, nagagalang ko yung babaeng mamahalin ko. Hindi ko siya sasaktan at lalo hindi ko siya ipagpapalit sa kahit kanino. Ikaw na mabuti, ako lang masama! Nabitiwan mo na ako! No, Dad, you can't walk out of our lives! Huwag mo kami kay Mami to! Huwag mo kaming iwan! Kailangan ka namin! Huwag mo siya ipagpalit sa iba! Bitiwan mo ako sabi! Leave it out! Ako matawag-tawag na, Dad. Kung hindi mo kayang intindihin ang buhay ko, huwag ka nang pupunta rito. Because you're not welcome anymore, so please get out of here! Go home, Yago! Santiago. Ano yan? Wala tama. Niresbakan ko lang yung kaibigan ko. Kailangan kasi ng tulong na pagkakaisahan. Eh kung ikaw naman ang mapahamak, Sometimes kailangan may pagtanggol yung ibang tao. Lalo na yung mga malalapit sa'yo. Kapag hindi na tama yung ginagawa sa kanya. Kapag gusto mong mailisan yung problema niya. yes, I know what you mean. I wish your dad is here para hindi ganun kabigat. Hanggang kailan kaya ito? What's that, Ma? Bills. Electricity, water, real estate tax. Don't worry, Ma. Ako nang bahala dito.
Saan ka kukuha? Basta I'll find a way. Papulo, malaking problema nga po. Hindi na po kasi namin alam ni Mami kung saan kukuha ng pambayad sa sobrang dami ng bill sa bahay. Kaya kayo na po yung naisip akong hinga ng tulong. Opo, Lo. Hindi po alam ni Mami. Talaga po, luluwas kayo dito sa Maynila. Kailan po? Oo, sige po, Lo. Text nyo na lang po ako kapag kung saan po tayo magkikita. Pupuntahan ko po kayo. Opo, Lo. Opo. Sige po, tatawagan ko na lang po. Text ko na lang po kayo. May inahabol lang po kasi ako. Sige po, bye. Miss, natandaan mo ako, nagkasabay tayo dito the other day. Di ba Mami, nakabunggo sa'yo tapos nalaglag mga gamit mo, swerte mo ako nakapulot niyan. Sa'yo ito, di ba? Salamat. Swerte ko rin kasi nakita kita ulit. Sobrang dami mo naman yatang libro, Miss. Saan university ka? Eh, ano bang pakialam mo kung saan ako nag-aaral? Sunod mo naman. Fourth year ako sa UST, graduating. Ikaw? Ako din, 4th year. Pero panigurado mas matanda ako sa'yo. Kaya hindi tayo tanong. Hindi ko naman tinatanong yung edad mo eh. Gusto ko lang Bakit ba ang kulit mo? Miss, nakikipagkaibigan lang naman ako sa'yo. May masama ba dun? Ah, okay. Nakikipagkaibigan ka. Konting usap, pa-cute, tapos kukunin mo yung number ko. Tapos siligawan mo ako, ganun ba? Layo naman yata nang narating mo, Miss. Wala pa nga tayo sa stasyon natin eh. Tsaka ina-assume mo ba na liligawan ka? Pare-parehas naman kayong mga lalaki. Isa lang ang gusto niya sa babae. At hindi ko ibibigay yun sa'yo. At wala akong cellphone. At kahit may cellphone man ako, hindi ko ibibigay ang number ko sa hindi ko kakilala. Maaari bang ikaw na ang aking makasama? Sana'y ikaw na ang aking pag-ibig. Ikaw na sa bawat saglit. Ang lagi ay kapiling ko. Kahit sa panaginip, pag-ibig na inaalay sa'yo. Sana na may pagbigyan mo. Papalit naman. Thank you po. Salamat. Ate, kunin niyo na po yan. Bibiling ko lang to sa halagang 150. Ate, lugi naman po ako. 500 po yan eh. 150. Bali 600 lahat. Kasama pa ito ibang mga libro. Ate, tigilan niyo. Hardbound yan. 300 po. Eh kung ayaw mo, manap pa lang ng ibang bibili ng mga ito. Hindi, ate. 200 po. Okay na po ako. Ibigay mo naman pala, 150 lang, ha? $600 yan, ha? Salamat po. Pakibilang. O ate, 100 lang po yan ha. Bibili po ba kayo dyan? Sige po. Sabihin niyo na lang po sa akin. Isabel, Ate, kamusta kita ngayong umaga? matumal ate. Pwede ko bang makuha yung kinita? Sige po. Eh ate, hindi ba to umabot ng 300? Pa rin naabot. Bakit ate? Ano bang gagawin mo? Wala. Kita na lang tayo mamaya, ha? Sige po. O ate, bibili mo ba yan? Ito lang. Ba't isa lang? Ito dito, ayaw mo ito?
100 pa lang to. Pamasahe na huli yung natitira sa akin eh. Eh, anong gagawin natin ngayon kung kulang pa na itong pambabayad mo? Kulang pa po ako ng 100. Ito na po, ma'am. Sana'y ikaw na ang aking pag-ibig, ikaw na sa Aaminin ko po sa inyo. Masama po talaga ang loob ko sa inyo. Salamat kay ginagalang ko pa kayo. Kaya nito yung Mando. Sandali. Parang may laman ang sinabi mo sa asawa. Amanda, anong ginagawa mo dito? Baka may makakita sa'yo dito. Makaabot pa kay Kuya Fernando. Gusto ko rin malaman kung meron kang alam tungkol kay Carmela. Hindi ako kagaya ng ibang lalaking nananakit ng mga babae. Ibahin mo ako. Kaya please, huwag mong masamain o bigyan ng mali siya ang pagtulong ko sa'yo. Dahil minsan, may mga matitinong tao pa rin kagaya ko. Ba't po galit na galit po kayo sa kanya? Si Fernando ang dahilan kung bakit namatay ang mga magulang. Kaya hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti sa kanya. Yago. Lola. Lolo.